Guys! Good evening sa ating lahat dito sa Japan at sa buong mundo. So, ngayon, hindi tayo lumabas, no? Ang gagawin naman natin ngayon is magluluto ng dinner. Ayan, medyo late na. But anyway, no? Ayan, samahan niyo ako magluto ngayon dito sa ating kitchen. Luto natin is adobong paa ng manok. O, di ba? Akala ko nga walang adobong walang chicken feet here in Japan eh. So, nagulat ako. Ano pala, meron pala. Ayan. So, ito yung chicken natin. So, unahan natin ito. So, pwede pa natin itong magamit, guys. Pwede pa natin itong magamit. Ayan. Lusin natin ito. So, natapos na natin linisan, guys. So, ngayon, maglalagay lang tayo ng garlic. Tapos, i-fried na. Then, pakuluan na lang. Ayun. So, dito guys, manual mo i-ganon. So, maglagay na tayo guys ng konting toyo. Ayan. Konti lang. So, dito sa Japan, guys, kung mag-isa mo lang dito, no, talagang ikaw ang kakayod, ikaw ang magluluto ng sarili mong pagkain. So, totally na independent ka. Okay? So, unlike kapag nasa Pilipinas ka, at least, for example, mayroon pa yung mga family mo doon, di ba? So, nilipat ko na lang, guys. So, kasi dito sa, dito sa abroad, talagang, alam mo yun, kailangan mong kumayod talaga. So, alam mo yun, yung parang pagkatapos mong, or karating mo dun sa work, either magluluto ka for the next day. Ayan, minsan sa amin noon, 1 week pa namin yan nabaon, no? Lalo na kapag winter kasi medyo last long talaga yung mga pagkain. It will take
how many days din. So, kapag may mga times talaga natatamarin ka, di ba? Mararamdaman mo yung pagod mo. So, dinadamay na din namin yung mga days na may pasok. Yan, pang isang week, minsan pang 3 days. Ayan, so ganon yung life dito sa abroad. So, minsan kapag kararating mo dito sa bahay, di ba? Imbes na magluto ka, magpahinga ka na lang. Kasi maaga ka na naman kinabukasan. So, ayan. Anyway, so, ito yung buhay abroad natin. Kaya yung mga nasa abroad ngayon, I salute you. Lalo na kapag mag-isa mo, wala kang kasama dyan sa abroad. Diba? Lahat ginagawa mo. Even ngayon, even Christmas, diba? New Year, ngayong holiday na to, mag-isa, walang kasama. Diba? Wag kayong mag-overthink. No? I know na medyo, syempre, homesick yan. Nakaka-homesick talaga. Pero ganun talaga, that is life. Diba? Kailangan talagang kumayod at kumayod. Diba? For the better future ahead. So, tignan natin. Parang naririnig ko na yung sparkling ng mga chicken natin sa loob. Mga paa. Hintay tayo. Ako naman kasi at the age of 20, nag-work na ako noon sa Singapore. So, sa Singapore ako unang nagtrabaho. And then, after that, umuwi ng Pilipinas. And then, pumunta sa Saudi. Ayan, sa Riyadh. So, 2 years din ako sa Riyadh. Then, afterwards, umuwi sa Pilipinas. Then, nag-take ng German language. Then, after a year, nakapunta na din ng Europe sa Germany. Then, ayun, eventually, umuwi ng Pilipinas. So, ayan, nag-business na lang. Anyway, ganun talaga, di ba? May mga iba't iba tayong mga kwentong OFW, yung mga buhay natin. For example, kung ilang years ka nang nagtatrabaho din dyan, 10 years, 20 years, 30 years, or even, dyan ka na din, nagtagal din talaga. So, iba-iba yung mga kwento natin, di ba? Ang pinaka-importante doon is paano ka makakapulot ng lesson sa buhay. Okay? Paano ka, 'di ba, mag-grow, paano ka mag-change into a better person. 'Di ba? Kung noon tamad ka, tapos after nakapagtrabaho ka dito ka na nag-settle. After how many months or how many years nag-grow ka, 'di ba? May mga ganon. Okay? So, tignan muna natin dito. Wait lang. Guys, tignan nyo to. Galing. Kalamansi, extract. Na yan. Kung walang mga kalamansi, buti na lang, may ganito. Ay. Dan mo. Tapos guys, mag-saute din tayo ng pechay. Ayan. Ganito yung pechay nila, oh. Cute! Akala ko guys, pechay, hindi pala pechay. Para siyang pechay. Yun pala pag nung pagbukas ko, spinach pala siya. Ito, spinach. Yan, yan pa din natin. Sarap to.
So, ayan, habang naghintay tayo ng maluto yung paan ng manok natin, no? So, siguro, sa 6 days, kasi pang 6th day na namin dito sa Japan, kung ano yung mga, siguro kung ano yung mga na-observe, diba? Pwede natin i-compare yung Japan sa ibang bansa din. So, sa mga na-observe ko, no, when it comes sa bilihin dito sa Japan, compare sa Pilipinas, ayan, compare sa Pilipinas, parang mas mahal pa din dito sa Japan, no? Mahal yung ano nila, mahal yung mabilihin din nila. Meron din mga mura, pero nas expensive dito sa Japan when it comes sa mga groceries. Okay? Sa Philippines, ayan, nakakabili ka pa ng mga tingi-tingi, ganon, sa store, 'di ba? Nakakabili pa tayo ng mga ganon. So, mas malayong mas mura sa Philippines compare dito sa Japan. When it comes sa Japan and Germany, ganon, for me, no, kasi parang 100 or yeah, yung 100 euro mo kasi sa Germany, marami lang mabibili yon. Okay? Even 50 euro. Ayan, 50 euro is equivalent sa parang 1,500 to 2,000 pesos. Kahapon yung nabili ko is or yung naggrocery ko is around almost 3,000 yen. So, parang ganon, no? 50 euro. Ang konti lang na nabili ko kahapon. Pero kapag 50 euro kasi sa Germany, medyo marami-rami na din konti. No? So, para sa akin, mas mura yung bilihin sa Germany versus here in Japan. Okay? When it comes sa weather, ayan, sa weather, di kami naka-heater, pero kailangan kong i-adjust yung sarili ko. Yung kapatid ko dito, na siya, double dose. Double dose of jacket. Ay, hindi na daw. So, sa akin, no, for me, mas malamig dito sa Japan. Okay? Yung 8 degrees na nga lang dito, medyo giniginaw na ako. Ayan. Maginaw talaga siya. Pero, dun sa Germany, naka-sweatshirt lang ako nun pag lumalabas. Pero dito, kapag ganong degrees Celsius, medyo nanginginig na ako eh. Ayun, pero kailangang i-adjust yung sarili natin, di ba? Ngayon na medyo 8 degrees, 7 pa lang, wala pang negative, di ba? Kailangan nating i-adjust sa sarili natin sa weather. Ayun. So, when it comes sa weather, mas malamig dito sa dito sa Japan versus sa Germany. Okay. For me, kasi, syempre, kahit nasabihin natin 8 degrees, tapos feels like negative something na. Ayun. Surroundings, environment, pareho sila, guys. Nasabi ko din sa isang video ko na parang flashback, diba? Yung mga nangyari sa amin, or yung kapag pumupunta ako sa duty noon, 'di ba? Kapag mga gabing ganito na malamig, umuulan, mga ganun. So, for me, pareho naman siya when it comes sa environment dito. Kung anong nakikita dito, palitan mo lang ng auf Deutsch or German, magkatulad na sila. Pero, okay, when it comes sa kalinisan, mas malinis dito sa Japan. Sobrang linis. Siguro sa pang-anim na days ko, siguro once pa lang ako nakakita ng plastic sa daan. Yun lang. First time, no? Pero sa kalinisan talaga, sobrang linis. As in, wala akong masabi. Sobrang linis. Ano pa ba? Ayan, medyo kumukulo na ata yung ano natin. Wait lang saglit. So, malapit nang maluto yung paan ng manok natin. Anyway, so, when it comes sa mga tao,
sa mga people. Alright. So, mas malayo talaga guys na mas polite ang mga Japanese. No, when it comes sa atin sa Pilipinas, depende yan, di ba? Depende yan. Pero iba yung tao dito, guys. Iba sila mag-greet. Okay, for example, nasa lubong mo isang tao, mag-greet yan sa'yo. So, in return, syempre, diba? Either, for example, ako, hindi ko naman alam mag-Hapon, diba? Hindi ko naman alam mag-Nihongo. So, in return, diba, magnanad ka, ganun. Tapos mag-i-smile ka, or maybe you can say, Ohayo, tama ba? Pag good morning, ganun. Ayun. So, Germany. Okay, sa Germany, guys, nako, magkasalungat sila, magkaiba sila. Magkaiba sila. So, yung mga Germans, do kapag maano mo, 'di ba, makakasalubong mo, may mga times na magi-smile sila. Okay, may mga times na dededmahin ka. Dedma, okay? Walang greetings kasi hindi ka naman kilala. So, magkaiba guys. Pero here in Japan talaga, sobrang polite nila. Kung mayroong 10 over 10, hindi sila 10 over 10, baka 20 or 100. 100 over something. Diba? Sobrang polite nila guys. So, ayun. Mababait din sila. Pero I don't know, 'di ba, sa workplace, I don't know kung paano din sila magtrabaho. Paano yung relationship or paano yung communication when it comes sa trabaho. Kasi nga, 'di ba, dito I'm only visiting relative visa. Yung hawak ko ngayon. So, wala akong idea yung character nila talaga when it comes sa work. Pero syempre dito paglabas, ayan, napaka-polite nila. Talagang hindi ka nila dededmahin. Alright? Even yung mga matatanda, talagang magi-smile sa'yo, magnanad sa'yo. Ayan. Ano pa ba? Yeah. So far, di ba? So far, so good. Okay. Yeah. Meron akong bansin din dito. Medyo malalayo yung mga bilihan. Ayan, 7-Eleven, grocery. So, kailangan mo din talagang may sasakyan. Okay, practically, kung, 'di ba, kung kaya mong lakarin kagaya ng ginawa natin, so pwede naman din. Pero kapag mga ganitong panahon, umuulan for example, or may snow, winter, mahirap maglakad ng ilang kilometro. Meron din bus dito, guys. May bus dito, pero once lang ako nakakita ng bus. Okay? Pero I don't know kung saan yung bus station, I don't know yung terminal, I don't know kung saan sila nag-i-stop. Ayun. So, nandito kasi kami sa province. Okay? So, I don't know, hindi ko din masasabi kung paano din sa ibang lugar. Alright? So, ano pa ba? Ayan. So far, maganda ang Japan. Ayan. So far, magandang Japan. Sana maka-join din kayo dito. So, tingnan na natin kasi medyo luto na ata yung chicken natin doon. Tara! So, ayun guys. Ayan. So, nakaluto na ako. Naka-prepare na din doon sa dining table yung mga pagkain. Ngayon, kakain yan kami. Tara! Kain na!